Hello, what's up? Hello guys, ito po, meron pong electric pa kami nagkapagawa. Bali, ang sila daw ay una gumagana, nalaglag daw. Ngayon hindi na gumagana. Kaya ngayon ayusin natin. Pero try natin kung ano yung possible. Maaring makina o bushing, shafting po. Yan, ito. Hanggang lang siya. Ngayon, kagandahan yung makina, okay. Ang problema lang dito, yung bushing at shafting. Kaya guys, ngayon ay ayusin natin. Buksan natin siya isa-isa, tanggalin natin. Tanggalin natin itong takip ng electric pan. Pangalawa, yun na si tapos tornilyo po. Tanggal na. Testing natin kung paano pwede naman i-testing yan eh. Yan, nahukom siya. Ngayon naipit, parang naipit na siya. Pero possible, tingnan natin. Umayos natin siya ng normal na ikot. Ngayon, pakalapin natin. Ito na po. Lock sa shafting. Ngayon, tatanggalin natin sa ilalim. Tinanggal ko yung tornilyo para sa ilalim ng pag-ikot niya ng rotate ng pakaliwa pa kanan. Ito po yung sa ilalim. Possible. Guys, meron tayong liha. Ito, gagamitin natin ito para sa yung shafting na magaspang yung niya, yung hindi nababaklas yung harapan. Yan, bali, pag kiniskis yan ng liha, yan, pwede natin hugutin. May labas yung shafting. Yan. Ito na yung shafting. Ito na yung ayusin natin. Try natin kung pwede pa siyang gamitin o pa kailangan ng palitan. Ngayon, tatornilyan ko to para hindi yung yung wire niya hindi masira, maputol, mahatak. Yan. Itong shafting, yung tinatawag na shafting rotor. Ngayon, tatanggalin muna natin to. Yan. Try natin kung pwede pa siya magamit. O kailangan, papalitan. Pero parang pwede pa naman kasi gawa ng pantay pa siya eh. Tapos ito rin. Tanggalin natin ito. Punasan natin yung nalagyan ng langis, yung lalo na yung rotor. Kasi possible na madaling sira yung makina. Ito. Ngayon, possible na pwede pang magamit to. Hindi muna natin papalitan. Gamitin ng pinong liha para sa shafting para mawala yung kalawang, mawala yung langis, at mawala yung guhit-guhit para madali siyang umikot. Yan.
parang bago na. Yan. Ano siya. Ngayon, babalik natin to. Yan, babalik natin. Yan. Ito pang isa. Guys, kailangan punasan tong rotor. Kailangan hindi malagyan ng langis. Possible talaga masira yung makina nyo. Kasi yung ano sa yung umiikot sa makina. Ngayon, ang papalitan lang natin ay bushing. Ayun, kuha tayo ng bushing. Guys, ito yung bushing. Ito lang, may nakakatabi ako. Guys, ito yung bushing na nabili ko. Yung foam. Yung foam. Palitan natin yung harap at likod. At dalawang bushing. At ito, yung bushing. At foam sa bushing. Ngayon, sa gantong makina ay hindi siya alloy, lata lang. Kaya pag possible na yung lock nito madaling, pag naputol to madaling masira at mahirap hanapan ng pyesa. Tatanggal na po. Yan, ito yung papalitan natin bushing. Palitan natin ito yung luma, ito yung bago. Kailangan palitan para maisang ikot. Ngayon, ito pwede pa naman itong ano niya naubos na yung langis. Meron tayong langis dito. Ito lang to. 4-in-1. Pwede siya sa motor ng makina sa pandamit. Lagyan ng pwede sa makina pantay. Ngayon, nalagyan natin siya ng langis. Para yung ikot ng motor ng rotor at shafting hindi agad mag-stop o mag-init. Yan. Yan, kakapit lang natin to saka ito. Ayan, ito natin ibalik. Pero punasan muna natin para yan. Ayun, kakabitin natin to. Salin ako ng mainit. Ngayon, dinagdagan ako ng isang para mas patagal siya. Pwede naman dagdagan ng foam. Para may tumagal yung makina niya. Matagal maubos siya ng langis.
Yan, wala pa natin napasok. Yan. Ngayon, i-lock natin siya. Kapag lock naman to, lalagyan na, itutulak lang natin siya pa. Yan, dadaganan tuloy. Tulak natin siya para mahigpit. Yan lang. Ito po, possible na, isang maaaring magpagawa siya at ito lagi ang sira. Masisira na yung lock niya. Kailangan, hirap maghanap ng kapalit. Ngayon, nakapitin natin. Yan. Yan, punasan natin kasi yung langis. Gagawin natin ay papalitan din natin ng bushing katulad ng una. Pero tatanggalin muna natin yung nasa likod. Itutupan natin to. Ngayon ganun din, katulad sa unang ginawa natin, kailangan na palitan din yung isa sa likod. Pero tanggalin muna natin yung tornilyo. Iangat lang konti. Konti-konti lang. May labas lang ano lang. Yan. Teka lang, madumi-dumi ito. Wala akong pang maglabas. Yan, na konti. Dapat hindi siya masyadong iangat. Saktong kasya lang ilabas yung niya, yung para pag binalik hindi na siya kumbaga parang hindi siya masira, madaling masira. Ngayon, hugutin lang natin to, iangat lang natin konti. Yan. Ito yung tsura niya. Ngayon, at yun na yung foam. Pwede natin gamitin at ladagdagan natin ng isang foam para mas matagal siyang matuyuan. Ito, papalitan na rin to. Yan. At pupunasan natin maigi yung para hindi ng langis. So, punasan din natin to. Yan. Tapos, ito yung luma. Ito yung isa pang luma. Papalitan natin ng bagong bushing. Ito yung maraming bushing.
Yan, nalagyan natin to. Pwede itong kulay pula laing. Isang foam di ko na tinanggal. Kasi di naman siya sira. Natuyuan lang siya. Ngayon, dinagdagan ko isang foam na para sa ano, para mas matagal siyang kahit na uminit, matagal siyang uminit. Parang mali ah. Ayun, ito na po, ilalagay ko na po yung ano, yan. Tututok lang yung isa. Yan. Yan. Pati yan siya. Ngayon, ilalak ko na po. Ngayon, dahil sa first time ko mag-vlog, ay medyo nahihirapan. Kailangan lang natin iipit siya ng para hindi matanggal. Yan. Tapos ito. Yan. Yun lang. Babalik ko na. Punasan natin to. Punasan natin ang tuyo. Ito yung basahan. At punasan natin yung mga langis-langis. At ito, punasan natin to. Itong ano, pupunasan lang to. Kasi madumi. Para maganda ikot niya. Malakas sumatak. At tanggalin lang natin yung mga itim-itim niya. Tulad niya, no? Yan. Yan. Ngayon, pupunasan natin itong katawan niya. Ngayon, okay na. Ibabalik ko na po sa tamang lagayan niya. Yan.
pwede natin gawin ay punasan hanggang sa mawala yun. Yan, kakalitin natin. Ito na, kakalitin natin. Ngayon, ito. Lalagyan natin siya ng langis. Ngayon, ito. Yan, di siya nawala yung tornilyo niya. Nakakabit ko na yung mga tornilyo. Huwag muna natin masyadong higpitan dahil sa para maayos ang pantay ang paglagay. Minsan kasi pagka hinihigpitan na hindi pantay ang kapit ng tornilyo, kumbaga yung ano niya, yung dikit, minsan medyo isa hindi pa nahigpit na, tapos isa nihigpitan pa lang, kumbaga hindi pantay, hindi balance. Dapat halos sunod-sunod na natin hihigpitan pag nalagyan na natin tornilyo. Yan. Ngayon, tornilyo natin medyo ano na, saan natin hihigpitan. Ngayon, bali ang gagawin lang natin para ano siya, tulad yan, tigas-tigas pa. Itatapikin lang natin bawat kanto para yan, umiikot na siya. Kasi hindi pa siya nakapix. Kaya hindi natin pwedeng higpitan agad pagkalagay, para yan ang pinapapuk ko para yung maalog yung ikot nyo sa pushing. Saktong pagka yung ikot. Sapa lang natin hihigpitan. Naikot siya na ano. Ngayon, pupunasan natin yung katawan naman sa labas. Mawala yung langis. Tapos, ikakapit na po natin itong lock.
Yan. Ayos natin. Yun, ganun lang. Pwede ka ng shafting, bushing.